Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang London Has Fallen. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang grupo ng mga armadong lalaki na nasugatan matapos ang barilan sa isang shopping center sa gitnang England. Mahigit 80,000 mamamayan ang lumikas sa kanilang mga tahanan dahil sa takot. Sa ibang eksena, sa rehiyon ng Punjab sa Northern Lahore, Pakistan, inanunsyo sa balita na kinumpirma ng mga otoridad na umabot na sa 146 ang namatay at 231 ang sugatan sa pambobomba, ang pinakamalaking pag-atake ng terorista sa Asya at walang organisasyon ang umangkin ng pananagutan. Gayunpaman, natukoy ng mga ahensya ng Western Intelligence ang bakas ng partikular na kemikal. Ito ay mula sa isang kilalang arms dealer na si Amir Al-Barkawi. Ang kanyang layunin ay maghasik ng alitan sa mga regional capitals upang matiyak na lalago ang kanyang negosyo. Samantala, makikita si Amir sa kanyang palasyo pagkatapos ay dumating ang kanyang anak na si Cameron mula sa isang mahirap na misyon. Nagtagumpay man, ngunit may kapalit na mabigat na sakripisyo. Ipinaalam niya sa kanyang ama na karamihan sa kanilang mga tauhan ay nabunyag na. Iniulat din nito na may isang lalaking Afghan sa kanilang grupo ang nadiskubre ang isang agent ng German intelligence sa loob ng kanilang hanay at natuklasan ang pagtataksil ng isang mataas na general na kanyang napagpasyahang patayin. Inutusan naman siya ni Amir na patayin ang buong pamilya ng general upang lalong mapabigat ang kaparusahan. Kinabukasan, ginanap ang kasal ng anak na babae ni Amir. Isang lalaki ang palihim na lumabas mula sa isang tolda at ipinadala ang kanyang lokasyon sa Creech Air Force Base sa Nevada. Pinahintulutan ng Britain Intelligence ang isang pag-atake sa nasabing lugar at ito ay binomba. Makalipas ang 2 taon, ang Pangulo ng Estados Unidos na si Benjamin Asher ay makikitang nagja-jogging kasama ang kanyang lead Secret Service agent na si Mike Banning. Magkaibigan ang kanilang turingan at dahil buntis naman ang asawa ni Mike na si Leia, nagplano siya na mag-leave ng 2 linggo. Pagkatapos, umuwi siya upang ibalita ito sa kanyang asawa at pinag-usapan nila ang silid ng kanilang magiging anak. Magpapakabit naman si Mike ng 6 na CCTV camera sa kwarto na hindi naman nagustuhan ni Leia at iginiit nito na ang isa ay sapat na. Kinabukasan, nakatanggap si Pangulong Asher ng isang mahalagang tawag na nagbabalitang pumanaw na ang punong ministro ng Britain na si James Wilson. Nalaman naman ni Mike ang balita sa telebisyon. Samantala sa London, nakipagpulong si Foreign Secretary Rose Kemp sa lahat ng security agencies ng United Kingdom. Kabilang ang Rapid Intervention, Royal Protection at Intelligence. Ipinaalam niya na inischedule ng pamilya ang libing sa ganap na 9:00 ng umaga sa darating na Huwebes sa St. Paul Cathedral. Dadalo ang lahat ng mga matataas na lider ng mundo maliban sa Pangulo ng Russia. Samantala sa Washington, nakipagkita si Mike Kaylin, ang advisor ng Pangulo. Siya at ang iba pa ay nababahala na masyadong mapanganib ang sitwasyon at pinayuhan ng Pangulo na huwag nang dumalo. Sinubukan silang pakalmahin ng Pangulo. Sinabi niya na mahigit 28 pinuno ng estado ang dadalo at magiging mahigpit ang seguridad. Dahil dito, nagpasya siya na ituloy ang pagbisita. Sa London, malalaman na nag-request ang iba't ibang bansa na mag-provide ng sariling security para sa funeral, ngunit tinanggihan ito ng UK at iginiit na kaya nilang protektahan ang kanilang mga panauhin. Habang papaalis si Mike, nakasalubong niya ang Vice President na si Trumbull at pinaikli ang kanyang bakasyon dahil sa paglalakbay ng Pangulo. Umuwi naman si Mike upang magpaalam sa kanyang asawa. Sinabi niya na 2 araw lang siya sa England at pagkatapos nito ay itutuloy na niya ang kanyang bakasyon. Nalungkot naman ang kanyang asawa dahil 2 linggo na lang at manganganak na ito. Ngunit sa huli, sinabi nito na mananatili muna siya sa kanyang ina at ihahanda ang silid ng sanggol hanggang sa ligtas na makabalik si Mike. Sa araw ng libing, nagulat ang England nang dumating ang Pangulo ng Amerika 2:15 ng hapon.
Nang tanungin ng agent ng MI6 na si John Lancaster kung bakit ganoon ang oras ng pagdating, ipinaliwanag ni Mike na para sa seguridad, wala dapat makaalam ng eksaktong oras ng pagdating kahit pa ang bansang nag-host. Dumako ang eksena sa St. Paul Cathedral na napapalibutan ng hindi pa nararanasang higpit ng seguridad. Inilarawan ito ng media ng Britanya bilang pinakamahigpit na binabantayang kaganapan sa buong mundo. Samantala, sa Buckingham Palace, kung saan magtitipon ang mga pinuno ng mundo, nakataas din ang pinakamataas na antas ng seguridad at maayos na kumikilos ang mga Royal Guard sa labas. Lumapag ang eroplano ng Pangulo sa nakalaan at ligtas na landing pad sa Samworth House. Samantala, makikita naman ang German Chancellor na si Agnes Bruckner na nakatayo sa labas ng palasyo. Isang batang babae ang lumapit sa kanya at nagbigay ng puting rosas at saka naglakad palayo. Samantala, ang punong ministro ng Canada na si Robert Bowman ay nasa daan patungo sa lungsod. Ang Prime Minister ng Japan na si Tuto Nakoshima ay nasa Chelsea Bridge at ang punong ministro ng Italia na si Antonio Gusto ay nakatayo sa itaas ng Westminster Abbey kasama ang ambasador ng Italia sa UK. Ang Prime Minister ng France na si Giacomo Manaro ay naghihintay sa isang bangka at inutusan ng mga gwardya na magpalit sila ng 10 minuto. Dumating naman si President Asher sa palasyo at sinalubong ng bagong Prime Minister ng Britanya na si Clarkson na nagpasalamat sa kanyang pagdating. Samantala, isang police inspection officer ang nagkumpirma na malinis ang sasakyan ng punong ministro ng Canada, ngunit lihim na nagtanim ng bomba dito. Pumasok ang sasakyan sa loob ng palasyo at sumabog na ikinamatay naman ng Prime Minister ng Canada. Ilang sandali pa, mabubunyag na ang mga Royal Honor Guards ay mga impostor pala at sinimulan ang pagpapaputok sa lahat. Nagsimula ang kaguluhan sa lugar, pati ang mga pulis na nagbabantay sa palasyo ay nagsimulang barilin ang mga tao sa paligid. Sa sandaling iyon, sinubukang ipasok ni Mike ang Pangulo sa palasyo, ngunit biglang sumabog ang sasakyan malapit sa kanila dahil tinamaan ito ng mga granada. Sinimulang barilin ni Mike ang mga sinumang lumalapit sa sasakyan at tumawag para sa pangalawang limusin ng Pangulo. Sa Chelsea Bridge, isang hindi kilalang lalaki ang nagpasabog ng truck na puno ng bomba na ikinamatay ng daan-daang sibilyan kasama ang Prime Minister ng Japan. Ang Prime Minister ng Italia ay naging target din at nasira ang itaas na bahagi ng abbey. Samantala, ang bangka ng Prime Minister ng France ay inatake din ng isang armadong sasakyan at pinasabog ito. Agad na nakipag-ugnayan ang British intelligence sa pinuno ng counter-terrorism at rapid support upang iligtas ang natitirang mga pinuno ng mundo, lalo na ang Pangulo ng Amerika. Dumating naman si Agent Boyd kasama ang backup limousine. Sumakay ang Pangulo at si Lynn, ngunit ang pangalawang agent na si Bronson ay napatay. Pumalit si Mike sa kanyang pwesto at sila ay mabilis na umalis. Isa sa mga impostor na opisyal ay nagradyo at sinabi ang direksyon ng sasakyan sa kanyang team. Nagkaroon naman ng habulan kasama ang mga pulis ng Britanya at mga armadong motorsiklo. Isang bala ang tumago sa windshield na ikinamatay naman ni Boyd. Agad na kinuha ni Mike ang manibela at pinagdrive niya si Lynn habang binubuksan niya ang pinto at pinapaputukan ang isang motorsiklong humahabol. Nakarating sila ng ligtas sa helipad at lumipad bago pa man makapaglunsad ng isa pang pag-atake. Naiwan ng London sa kaguluhan na may mga patay sa lahat ng dako. Nasira din ang libing ng punong ministro at ilang mga iconic landmark ang nawasak. 5 pinuno ng mundo at maraming sibilyan ang idineklara ng patay. Umabot ang balita sa US intelligence at sa Vice President na si Trumbull na nag-utos sa pinakamalapit na puwersa ng US na puntahan ng Pangulo.
Samantala, lumipat ang eksena sa Yemen kung saan si Amamir al-Barkawi ay nakaligtas sa tangkang pagpaslang 2 taon na ang nakalipas at nakipag-usap sa isang lalaki na nagngangalang Sultan. Sinabi nito na buhay pa sina Clarkson at Asher, ngunit patay na ang iba. Dahil dito, inutos nito na simulan na ang Phase 2. Kinuha ni Sultan ang kontrol sa power grid ng London at nagdulot ng blackout sa buong lungsod, kabilang ang British Intelligence Headquarters. Pagkatapos, sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Samantala, sa loob ng helicopter ng Pangulo, si Lin ay nababahala at nagtatanong kung paano nakalusot ang isang planadong pag-atake na matagal nang inihanda. Sa sandaling iyon, biglang may nakitang mga missile na papunta sa kanila at nagsimula ang escort ng helicopter ng defensive maneuver. Nakita naman ni Mike ang mga individual sa ibaba na armado ng rocket launcher sa mga bubong sa iba't ibang bahagi ng London. Nasira ang isang helicopter at patuloy na tinarget ng mga missile ang kanilang posisyon hanggang sa maubos ang countermeasures ng mga helicopter. Ang isa sa mga helicopter ay pumesto upang saluhin ng tama para sa eroplano ng Pangulo at sumabog ito. At sa huli, isang final missile attack ang tumarget sa kanila. Sinabihan ni Mike ang Pangulo na maghanda. Ilang sandali pa, tinamaan ng kanilang helicopter, ngunit nag-deploy ito ng emergency crash protection system. Bumagsak ang eroplano, ngunit nanatiling halos buo ang pagkakalanding. Sinuri ni Mike ang Pangulo, ngunit si Lin ay malubhang nasugatan. Sa kanyang huling salita, sinabi niya kay Mike na iwanan na siya at protektahan ng Pangulo at panagutin ang mga may kasalanan. Tumakas si Mike at ang Pangulo habang naririnig ang mga paparating na motorsiklo. Nagawa naman nilang makatakbo at makalayo bago pa sila mapansin. Samantala sa Washington, isang video mula kay Amir ang ipinalabas. Sinabi niya na ang mga pag-atake ay paghihiganti para sa operasyon laban sa kanyang pamilya. 2 taon na ang nakalilipas. Inakusahan niya ang West ng kahinaan sa pagpatay sa mga inosente gamit ang long-range missile at ipinahayag na simula ngayon ay magbabago na ang mundo. Ipinaalam naman kay Trumbull na kumalat na ang video sa lahat ng media. Tinukoy niya si Amir bilang isa sa pinakamapanganib na tao sa Middle East. Nagulat din sila nang direktang tawagan ni Amir ang White House. Sinabi niya na huwag na silang mag-abala sa pagsubaybay sa encrypted call. Iginiit niya na hindi sila ang nagsimula ng digmaan. Sila ang nagumpisa sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang pamilya. Nang akusahan siya ni Trumbull na nagbebenta ng armas sa kanilang mga kaaway, tumugon si Amir na negosyo lamang iyon gaya ng ginagawa nila. Pagkatapos ay nag-alok siya ng isang solusyon upang itigil ang karahasan. Iyon ay ibigay ang Pangulo. Tumanggi si Trumbull. Sinabi naman ni Amir na ang bawat kamatayan mula sa oras na iyon ay nasa kanilang kamay at pagkatapos ay pinutol niya ang tawag. Samantala, sinunggaban ni Mike ang isang pulis, dinisarmahan ito at ipinaliwanag sa Pangulo na pagkatapos ng araw na ito, bawat pulis ay posibleng terorista hanggang sa mapatunayan ang totoo. Pagkatapos, kinuha niya ang armas, bala at granada ng pulis. Sinabi niya sa Pangulo na alam niya ang safe house ng MI6, ngunit binalaan niya din ito na huwag pagkatiwalaan ng sino man maliban sa kanya. Pagkatapos, pumasok sila sa isang entrance ng subway. Narinig ni Mike na mayroong sumusunod at pinayuhan niya ang Pangulo na manatili sa lugar. Inambush niya ang mga humahabol gamit ang isang granada sa gitna ng putukan. Sa radyo ng isa sa mga lalaki, narinig niya ang tawag para sa isang tao na nagngangalang Rasa. Sinabi naman ng tumatawag na si Cameron ay patuloy nilang papatayin ng Pangulo. Isa ito sa mga anak ni Amir. Kinuha ni Mike ang radyo. Sinabi sa tumatawag na hindi makakasagot si Rasa at pinayuhan silang umatras. Nilapit ni Mike ang radyo sa sugatang lalaki. Tinaga ito upang marinig ni Cameron ang pagkamatay ng kanyang kapatid at sinabi kay Cameron na siya na ang susunod. Samantala sa White House, sinabi ni Trumbull na nakompromiso na ang British at malamang ay minomonitor na ang lahat ng komunikasyon sa kanila. Ilang sandali pa, napansin ng National Security Advisor na hawak ni Mike ang kanyang baril gamit ang kaliwang kamay kahit na hindi naman ito kaliwete.
Napagtanto nila na ito ay isang coded signal para sa puwersa ng US na nagtuturo sa isang tiyak na lokasyon, isang kalapit na CIA safe house at iniutos sa isang team na pumunta doon. Habang nasa tunnel, sinabi ni President Asher kay Mike na kung malapit na silang mahuli, dapat siyang patayin ni Mike upang maiwasan na maging hostage at maipakita sa video ang kanyang pagbitay. Binigyang diin niya ito at sinabi na ito ay isang utos. Samantala, isang malaking revelasyon ang ibinahagi ni John na isang Senior Director British Intelligence kay Trumbull. Sinabi nito na ang Prime Minister na si James Wilson ay pinatay. Ipinakita ng autopsy na siya ay pinatay gamit ang lason ilang araw bago ang operasyon. Ibig sabihin, ang buong libing ay isang bitag. Ayon sa paunang ulat, pumatay ang mga terorista ng 19 na miyembro ng Rapid Response at 30 pa ang nawawala. Napatay din ang surgeon na nagsagawa ng kanyang kamakailang operasyon. Nagawa nilang makapasok at nagkunwaring mga pulis at sundalo kaya imposible na makilala pa kung sino ang kalaban. Inutusan naman ni Trumbull ang lahat ng pulis na umalis sa kalye at sino mang mananatili ay tuturing na terorista. Pinayuhan niya ang mga sibilyan na manatili sa loob ng bahay. Susuyurin ng militar ang lungsod at papatayin ang sino mang pinaghihinalaan sa lugar. Samantala, nakarating sina Mike at ang Pangulo sa MI6 safe house at sinalubong sila ni Agent Jack. Sinabi naman ni Mike sa Pangulo na isa ito sa pinakamahusay na agent ng MI6. Ipinaliwanag naman nito ang sitwasyon, kumpirmado na si Amir ang nasa likod ng lahat. Sinabi ng Pangulo na nagkasundo ang mga West countries na atakihin si Amir sa araw mismo ng kasal ng kanyang anak at nakaligtas ito at ngayon ay naghahanap ng paghihiganti. Iginiit naman ni Mike na mayroong spy sa loob ng England na tumutulong sa kanila para masira ang lahat ng sistema. Samantala, tumating ang isang mensahe mula kay Trumbull na decode nila ang signal ni Mike at magpapadala sila ng Delta Force Team upang iligtas sila patungo sa embahada ng US kung saan isang armored vehicle ang maghahatid sa kanila sa isang military plane. Matapos ang 30 minuto na panandali ang katahimikan, nakita nila sa security camera ang isang team na papalapit sa safe house. Napansin ni Mike na hindi pinawisan ng mga ito kahit na mabigat ang kanilang mga kagamitan. Agad namang naisip ni Mike na isa itong bitag. Naghanda sila sa labanan. Sinabi ni Jack na may armored car sa basement para sa kanilang pagtakas. Itinago nila ang Pangulo sa isang opisina at binilin ni Mike na barilin ang sinumang lumalapit maliban sa kanya. Naglagay si Mike ng mga patibong at napatay ang dalawang umaatake gamit ang kutsilyo. Pagkabalik niya sa opisina, dinisarmahan niya ang isang umaatake at pinatay ito. Isa sa mga kalaban ang handa ng barilin si Mike, ngunit biglang lumabas ang Pangulo mula sa closet at siya ang unang nakapagpaputok. Nagbiro pa ang Pangulo na matagal niya nang inihintay ang pagkakataong iyon. Nagmadali silang bumaba sa basement, sumakay sa armored car at pinagdrive ni Mike ang Pangulo para siya ang makikipagpaalitan ng putok. Ngunit hindi na bihasa sa pagmamaneho ang Pangulo dahil hindi na ito nakapagmaneho sa loob ng 6 na taon. Dumiretso sila sa embassy kahit alam nila na mapanganib ang rutang iyon. Pumasok sila sa isang daan na may mina, ngunit nagawa pa rin nilang makalabas. Isang sasakyan ang bumangga sa kanila na naging sanhi ng pagbaliktad ng kanilang armored car. Nakita ni Mike na dinukot ang Pangulo, ngunit nagawa niya na saksakin ang isa sa mga kalaban habang dumarating ang Rapid Response Forces. Tinanong ni Mike ang lalaki gamit ang kutsilyo at sinabi nito ang lokasyon, Broadway Street, Lexington area. Samantala, pumunta naman si Jack sa Intelligence Control Center at pinaalam kay Director Hazard na may traidor sa kanilang hanay. Pinag-aralan niya ang internal security breach. Ilang sandali pa, nagtagumpay siya na matukoy kung sino ang espiya. Sa ibang eksena, makikita si Captain Will Davis na tumanggi na isali si Mike sa assault team. Iginiit naman ni Mike na kailangan niyang makasama. Sa oras na iyon, ilang minuto na lang bago ipapatupad ang live execution ng Pangulo. Dinala ang Pangulo kay Cameron na pinapahirapan siya sa galit dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid at inihahanda para sa pagbitay. Sinabi ni Cameron na siya ang kauna-unahang US President na i-execute sa live television.
Nagdesisyon naman si Mike na kumilos agad dahil sa pressure sa oras. Sinabi niya kay Davis na aabutin niya ang gusali at sisimulan ng assault. At upang maiwasan na mapatay ang Pangulo sa crossfire, bumuo si Mike ng plano. Maglalagay siya ng mga pampasabog at ibibigay kay Davis ang trigger. Sinabi niya kay Davis na ipapatay ng intelligence ang kuryente ng gusali sa kanyang signal. Ilang sandali pa, umakyat si Mike sa gusali. Nagsuot ng night vision goggles, naglagay ng mga pampasabog at tahimik na pinatay ang mga gwardya gamit ang kutsilyo. Inutos ni Cameron na buksan ang backup generators. Bumalik ang mga ilaw at nahuli si Mike. Nagkaroon ng putukan, napatay ni Mike ang mga gwardya ngunit tinamaan siya ng bala. Sa ganap na alas 8 ng gabi, nagsimula na ang live broadcast execution na ikinagulat ng buong mundo, lalo na ng Amerika. Nanatiling matatag ang Pangulo. Sinabi nito na puprotektahan niya ang Estados Unidos at gagawin niya ito hanggang sa kanyang huling araw. Sa mga sandaling iyon, pinapahirapan siya ni Cameron. Itinaas nito ang patalim, ngunit biglang pumasok si Mike at pinatay ang buong crew kasama si Sultan, ang broadcast manager. Naubos ang bala ni Mike bago niya mapatay si Cameron, kaya naglaban sila ng mano-mano. Habang nagkakaroon ng kalamangan si Mike, hinila ni Sultan ang isang granada bago mamatay. Sumigaw naman ng Pangulo bilang babala, kaya napilitan si Mike na umatras at tumakas kasama ang Pangulo. Lumabas sila na may armas, ngunit kaunti na lang ang bala. Ngunit sa mga sandaling iyon, napalibutan din sila ni Cameron at ng kanyang mga tauhan. Nagradyo si Mike kay Davis at iniutos na pasabugin ang gas mains na kanyang inihanda. Nag-alinlangan si Davis, natatakot na mapatay din sila, ngunit sumunod siya sa utos. Hinila ni Mike ang Pangulo pababa sa pinakamababang bahagi ng basement habang sumabog ng malakas ang gusali. Nang pumasok ang assault team, hindi nila makita ang Pangulo hanggang sa matuklasan nila na buhay pa ang dalawa at nasa pinakailalim na bahagi ng building. Pabiro namang sinabi ni Mike kay Davis na sa susunod kapag sinabi kong pasabugin ay gawin ito agad. Pagkatapos ng trahedya, makikita si John, ang senior MI6 director na siyang traidor sa kanilang hanay. Hinarap siya ni Jack bago siya makatakas matapos niyang matuklasan na hindi ito nakapag-log out sa main system. Nang utusan niyang lumuhod si John upang arestuhin, mabilis nitong kinuha ang baril sa kanyang sasakyan kaya napilitan si Jack na barilin ito. Samantala, makikita si Amir na nakatanggap ng tawag mula sa White House. Ipinahayag niya na hindi pa tapos ang digmaan. Nagsisimula pa lamang ito at hindi siya titigil hanggang hindi niya napapatay ang lahat. Sinabi ni Trumbull kay Amir na tumingin sa kanyang bintana. Nakita ni Amir ang paparating na missile. Kinumpirma naman ng White House na walang sibilyan sa lugar ng pagsabog. Agad na tumama ang missile sa kinaroroonan ni Amir na siya ding pumatay sa lahat ng kanyang mga tauhan. Pagkaraan ng 2 linggo, nasa bahay na si Mike kasama ang kanyang asawa at ang bagong panganak na si Mike Jr. Nagpasya siyang magbitiw na sa tungkulin. Ngunit habang sinusulat niya ang kanyang resignation letter, narinig niya ang televised address ni Vice President Trumbull na pinupuri nito ang lahat na nagprotekta sa Pangulo at tinawag ang kanilang ginawa bilang walang kapantay na serbisyo sa bansa. Kaya't nagdesisyon si Mike na manatili. Pagkatapos ay dinalit nito ang ginagawa niyang resignation letter. Ang moral lesson ng kwentong ito ay sana ay hindi na madamay ang Pilipinas sa giyera dahil ang pabili ng armas at bala ay naibulsa na nila. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel.
Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.